Hello mga bebs! Welcome back sa ating channel! Kita nyo naman, nagluluto tayo ng ating lunch. Nagpiprito ako ng isda. And then, 4 na isda to mga bebs. Matagal na itong binili ni Mr. So, naisip ko na matagal na rin kami hindi kumakain ng isda at saka ng gulay. So, magluluto ako. Magigisa ako ng gulay mga bebs ng kalabasa, okra, at saka talong. Parang pakbit na rin siya, pero ginisa ko lang siya, igigisa ko lang siya sa bagoong ng Korea kasi wala akong bagoong sa atin, oh. Ito yung bagoong ng Korea, sobrang alat nito mga bebs, kaya konting-konti lang yung ilalagay natin dyan. Ngayon, nagigisa na rin ako ng bawang. Tapos, ito, tapos na rin ako sa pritong isda. Okay na to. Inuna kong lutuin yung isda. Ayan. So, Monday po ngayon, mga bebs. Happy Monday! Kamusta po kayong lahat? Sana ay okay lang po kayo kung saan man po kayo naroroon. Ayan. So, nag-ano na tayo ng bawang. Tapos, si Eram, syempre, nag-school na. Tsaka si Mr. nag-work na. Mag-aalas 12 na po. So, kailangan ko nang magluto ng aming lunch. Hanggang dinner na rin to kasi nga marami-rami na rin to eh. Kaya hindi na ako magluluto mamayang dinner. So, sana kumain yung mga bata. Alam niyo naman sinabit ko sa previous vlog ko mga bebs na konti lang yung kain ng mga bata kapag isda yung ulam at saka kapag gulay. So, healthy naman kasi talaga yung yung isda at saka gulay, 'di ba? So, okay lang naman sa mga bata lagi kumakain ng meat kasi nga para pampalakas sa kanila, lalo na mga bata pa sila, para lumaki din sila ng maayos. Ayan. So, kaming mga matatanda, kailangan na talaga ng gulay at saka isda-isda lang muna. Ay, meron tayong radyo. So, balik tayo later pagkatapos nito. So, ayan mga bebs, habang nagluluto tayo, nag-edit din ako ng vlog natin nung Sunday. Ayan. Porsigido talaga akong mag-upload ng mag-upload at mag-video ng mag-video. Gusto ko sanang lumabas para kaya lang maganda ngayon yung yung ngayon naglabasan na yung mga flowers, yung mga cherry blossom. Nung nagpunta kami ng Sunday mga bebs, ayun, pasensya na kayo kasi hindi pa pala masyadong bukadkad yung mga pinuntahan natin, kaya saglit lang tayo. Tapos yung mga nadaanan lang natin sa daan, yun lang yung mga binidyo ko mga bebs. Pasensya na kayo. Siguro, kasi hindi pa sinabi ko sa inyo yung mga kalalakihan sa aming church. Meron silang pa-dinner sa Sunday. So kami naman mga bebs, mga kababaihan naman sa church ay meron kaming pagala. Hindi ko lang alam kung gusto sasama ba ako, pero nag-oo na ako eh. So, sa Busan naman yun mga bebs, sa Haeundae, Busan. Syempre magtitingin din tayo ng cherry blossom. So, medyo malayo yung ating pupuntahan sa Busan mga bebs. Nag-ano na kami kahapon, nag-meeting. So, magkikita-kita kami sa church ng bago mag-alas 10 kasi nga mga 10 ang biyahe namin. Tapos, yung gagamitin naming sasakyan yung sasakyan ni Pastor kasi nga malaki yung sasakyan ni Pastor. So, ayun yung mga kababaihan, gagala. Tsaka yung friend ko mga bebs na nakita nyo sa previous vlog ko, yung nga itong ini-edit ko. Yung friend ko na India, dumating siya ngayon. Ay, dumating siya last week actually. Wala kami nun nung last Sunday. Yun, dumating nga siya. So, sasama siya sa Saturday, yun mga bebs, sa March 4? March 4 ba yun? Ay, 5 yata. March 5. Ayun, sa March 5 yung paggala namin sa Busan. Si Merlin hindi siya makasama kasi nga baka may trabaho siya. Pero itry ko siyang tanungin kung may work siya ng Sabado para naman makasama siya at makarelax naman siya. So, ayun mga bebs, habang ako'y nagluluto ng gulay, kasi tapos na yung isda, nag-i-edit ako. Tapos nanonood din ako ng ating sinusuportahan mga bebs. Dito tayo sa TV. Ayan si Ma'am Shi sa USA. Ayan mga bebs. Ayan. So, ituloy ko muna tong edit ko mga bebs para matapos na ako.
konti lang naman tong edit ko, ay tong vlog ko, 16 minutes. Bali, 17 minutes lang siya. So, mamaya na lang mga bebs, siguro pagkakain na kami ng lunch. Kita-kits. Hello mga besh! Okay na yung ating gulay. Luto na siya actually, pero kailangan pa natin siyang pakuluin pa ng konti para lumambot yung ibang gulay. Especially yung okra. Pero yung kalabasa, malambot na siya. Ayan. Tapos ito na yung ating fish. Yummy fish! Anong oras na ba guys? Oh sakto na palang alas 12. So later, kakain na kami ni Yetchan. Pakainin ko siya ng gulay. Tsaka ng fish. Paghihimay ko lang siya ng fish kasi nga, baka matinik siya. Takot din siyang matinik gaya ko. Si Yeram, kumakain naman siya ng fish mga bebs. At kaya niyang tanggalin yung mga tinik. Malakas yung loob niya ba? Yung kuya niya at saka ako, pareho kaming dalawa. Na takot kaming matinik sa isda. Lalo na yung mga bebs, lalo na yung bangus. Andito ako. Lalo na yung bangus mga bebs. Grabe ang takot ko dyan sa bangus. Kasi natinik na ako dyan nung umuwi ako ng Pinas. Buntis ako kay Yeram. So, ulam namin bangus. Ano ba yun? Yata, paksiw or inihaw. So, ayun, natinik talaga ako mga bebs. Buntis ako kay Yeram. Ang tagal niyang tanggal, tapos 3 days yata hindi maayos yung pagkain ko, nagugutom ako kasi nga buntis, 'di ba dapat laging kumakain. So nawawalan ako ng ganang kumain dahil sa tinik ko, kaya takot talaga akong matinik, lalo na yung bangus. Ayoko talaga. Gusto ko lang sa bangus yung gitna, yung sa tiyan, pero yung sa mga bandang buntot na ayoko na yan kasi alam ko maraming tinik yan. So ayun, kaya takot akong matinik. Si Yechan din, takot siya sa isda. Kaya ipamihimay ko siya later, pagkakain na kami. Ayan. Waiting lang ako, tapos kakain na kami mga bebs. Habang, okay na yung yung aking ini-edit. So, ini-export na lang siya. Tama ba, export? Kain tayo mga bebs. Ayan to yung kay Yechan. Nilagyan ko na siya ng gulay para kalabasa lang nilagay ko kasi hindi yan kumakain ng talong at saka ng okra. Ayan. Tapos, yung fish. Ayan. Ito. Tapos, meron tayong sausawan para sa isda na suka with asin. Ayan. Wala kasi akong bagoong eh. So, kain muna kami mga bebs. Yung piso. Mo. iPad? Diyan ka mo, no? Nag-edit ako. iPad, andi eh. I don't know why. Andi. Uy, andi. Uy, andi. Yummy. Sarap. Sarap ng fish. No? Masarap ng fish. Oo siya, pero ayaw niya. Talong. Years later. Hello mga bebs. Good afternoon. It's 3. Magti-3 na. Ang nangyari sa maghapong ito mga bebs, wait lang, hilain ko lang. Hinain ko lang ang volume niya. Ayan, ang nangyari mga bebs, dito tayo sa room ng mga bata. Habang ako'y nag-iisip, kung may isip. Ayun, so nilipat ko na lang yung
binili naming TV na maliit dito sa room ng mga bata. Kasi mga bebs, si Mr. kagabi, kasi mahilig ako manood ng vlog eh. So, lahat ng mga vlogs ng mga vlogger, pinapanood ko. Hindi yung mga gusto ko lang ha, tsaka yung mga sinusuportahan ko. So, si Mr. kasi, maaga siya natutulog. Siguro mga alas 10, ganyan, tutulog na siya. So, ako nanonood pa ako. So, syempre nanonood ako habang nakahiga. So, hindi siya makatulog. Kaya, ang naisip ko, ilagay ko na lang dito yung TV sa room ng mga bata. Kaya, nagpatulong ako kay Yetchan na buhatin tong TV at saka yung speaker para tas hindi ko natatanggalin yung mga cord para hindi na ako mahirapan na ibalik pa. So, ayun, binuhat naming dalawa. So, hindi na ako nag-vlog mga bebs. So, ipakita ko sa inyo yung TV kung saan ko siya nilagay. Ayan mga bebs, nilagay ko dyan sa gilid yung TV. Mas okay kasi dyan, at saka nung nandun siya sa kwarto, di ba nasa taas siya ng cabinet, so parang masakit siya sa sa batok, ay sa liig, kasi nga nakatingala ka. Kung nakaupo ka, nakatingala kapag ka nanonood ka. Pag nakahiga naman, okay lang naman, relaxing. Pero, naisip ko na, dito ko na lang siya ilagay sa mga bata. At least, ayan, pwede kang humiga dito, di ba? O kaya, pull mo tong itong kama sa ilalim, tapos higa-higa ka, nood-nood ka, di ba, bago matulog. Tapos, dati, meron ditong maliit na, di ba dati merong maliit dyan na lalagyanan ng computer, tsaka yung computer na isa na hindi ginagamit dahil, wala siyang line, so, hindi na ginagamit yung isang computer. So, ayun, ang nilagay ko siya dito mga bebs ulit. Dati nandito yan eh. Ayan, nilagay ko siya ulit dito. Pinatong ko na lang tong speaker ng JBL at saka yung gitara ni Mr. Kasi nga, pagka nanonood kami ng TV or nanonood sila ng movies, ginagamit itong JBL. So, syempre, kumakabog yan hanggang ilalim dito sa kapitbahay natin dyan sa ilalim. So, naisip ko din yan. Kaya, pinatong ko na lang siya dyan. And then, dito naman sa room namin, mga bebs, yung monitor na isa na computer, ayan, nilagay ko na lang dyan. So, dyan sa dati nakalagay yung ating TV na maliit na nandyan dati. So, ayan, iyan na yung nilagay ko yung monitor. Ayan mga bebs. Habang yung isa ay nag-games. So, naano ko naman siya, na-istorbo ko siya sa kanyang games. Tinulungan naman niya ako. So, ayun, may background tayo na umiiyak pa rin si Coco, mga bebs. 3 days na siyang nag-heating period. Ayan, so nanonood ako kay Inday Karya. Ayan, pinapanood ko siya. Coco, tas pwede tayong humiga dito, mga bebs. Ayan o. Higa tayo dito, tas manonood tayo. Or pwedeng sa baba. Ayan, sinusundan ako ni Coco, oh. Ayan, tas dito, oh. Ayan. O, higa tayo dyan. Tapos, makita yung, nakaharap pa naman ako dyan sa bintana. Makita yung, one piece lang ako. Baka makita yung ating panty. Tignan niyo si Coco, mga bebs, oh. Ayan, oh. Ayan si Coco. Nag-heating period. Kaya maingay siya. I understand, Coco. Sige lang. Wala kasi siyang boyfriend eh, kaya ganyan siya. Coco! Coco! So, Wednesday, mga bebs, ang alis na nila, Yeram, yung kanilang pa-travel. So, Wednesday na mga bebs. So, ngayon Monday, tas Tuesday, and then gogora na sila. Ayun lang, pinagpipray namin na sana safe silang lahat na makabalik sa aming bahay-bahay, ganyan. Safe yung mga bata, mga teacher. Sana alagaan nila yung mga anak namin dahil sila na yung pangalawang magulang na gagabay sa kanila habang kasama nila yung mga anak namin. Sana gabayan nila, ingatan nila yung mga anak namin. Ayun, yun yung pray namin. Pinagpipray namin nagpipray kami every night bago umalis si Yeram. Ayan, kaming family, nagpipray kami na maging safe si Yeram. Lalo na meron pa siyang ubo at meron pa siyang sipon, mga bebs.
Lalo na at malamig pa rin. Kahit na mag-spring na, malamig pa rin. Coco! Ayan, buti na lang, meron tayong vlog everyday mga bebs. Marami tayong, Coco! Marami tayong, nakasave na, vlogs. Ayan, at least hindi tayo na-absent. Kahit na konti lang yung viewers natin. Okay lang yan, ayos lang yan. Ayan mga bebs, pahinga muna ako. Napagod kasi ako. Tumawag din si Mr. kanina. Tinatanong niya kung kamusta yung aking pangangatawan. Sabi ko medyo pagod. Sabi niya pahinga daw ako, pahinga. Sabi ko paano tayo magpapahinga eh. Maraming gawain dito sa bahay. Ayokong magpahinga ng hindi malinis yung bahay. Gusto ko magpahinga yung okay na yung bahay. Sa paningin ko, malinis na lahat. Gusto ko ganun. So, ayan mga bebs, update tayo mamaya siguro pagdating na ng mga bata at ni Mr. 2,000 years later. Good evening mga bebs! Alas 6 na. So, nagluluto ako ng pork ng mga bata kasi nga, nag-promise ako kay Yechan kanina na lutuan ko siya ng pang-samji. So, ito. So, ayan mga bebs, yung pork, nilagyan ko siya ng sibuyas. So, iniintay ko pa siyang mag-brown. Masarap kasi yung medyo brown eh. Tsaka yung medyo lutong-luto talaga siya. So, ito nga yung ulam namin kaninang tanghali. Ayaw ng mga bata. Pero pakainin ko pa rin sila ng, ng squash. Tapos yung fish, ayaw nila. So, ito ang kanilang kakainin. At saka, kalabasa. Ayan. Tumawag na naman ang family sa Pinas. So, wala pa si Mister. Siguro siya, overtime. Kasi nutusan ko siyang bumili ng sabon sa panghugas ng plato sa Daiso at saka wet tissue. Ayan. Si Coco kanina, nilagay ko siya sa carrier. Yung lang, kumot lang na manipis. Gustong-gusto niya. Ayan, lumalandi, Tapos yung ating TV naman, okay naman siya dito. Ayan, okay na okay siya dyan. So, napapahinga yung ating TV dito sa sala. Napapahinga siya. Mga bebs, kaganda na ng akala ko natapos na yung dito, cherry blossom. Hindi pa pala, nag-uumpisa pa lang pala siya mga bebs. Pasensya naman ka. Pasensya naman. Ay, wala nang maisum Ayan. Ganda pero malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Ayan. Ang ganda, 'di ba? Our foods. Food for today's dinner. Yummers. Ginulay. Suka. Ayan yung kagabi. Ayan. Kain tayo. Mamaya pa. Wala pa si Caleb mga bebs eh. Tagal. I'm hungry na. Magandang mamili doon kung marami pang kulang. Kain tayo. O, kain ka ng anak, kalabasa. Your promise. Ay, nawala sila mama. Ay! Kala ko si mama yung natanggal. Yung ina kasi meron ko yung headset ko. Hindi na yung volume. Wala raw naging problema sa biyahe. Wala ba? Nakainuwag sa kamay ng mga otoridad. Hindi rin totoo. Sangkot si Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tanto. Sa katunayan, papunta ng First Lady sa Amerika ay formal na nakasangad sa kanyang opisyal na schedule. Nagtungo siya sa Los Angeles at Miami mula March 5 hanggang March 8. Tagal ng apam. Pwede pa na. Tumalo sa iyo, inipan ng meeting of the minds ng Manila Mag-apan no lang yan. ay isang pagsusulikat ng Pilipinas upang maipromote ang mga Pilipino sa Hollywood sa mas malawak na research. Yes. Kumalat ang paligid ng malikot kasunod sa iba ng first dates. Paulo
나 브라사드에서 전설 케이크 먹었어. So, ayun na nga mga bebs, tapos na kaming mag-dinner ng mga bata, tapos si Mr. kaninang konti, dumating na siya. Nag-overtime pala siya. So, 7 mahigit na siya dumating. So, tapos inutusan ko nga siyang bumili ng ng sabon ng panghugas ng plato. Kasi kung maingay pa rin siya. So, nakita ni Mr. nagulat siya. Bakit daw nilipat ko na naman? Tapos sabi niya, alam ko na kasi nga nanonood pa nga daw ako ng vlog. So, hindi siya nakakatulog pag nanonood ako. So, okay na sa kanya. Sabi niya, huwag ko na daw tanggalin dyan. Dito na lang daw. Sabi ko, oo naman. So, ayan mga bebs, naligo na si Mr. Tapos, paghanda ko na siya ng pagkain. Meron naman nasa mesa. So, pagsasandok ko lang siya ng kanin niya. Tapos, pakita ko lang sa inyo si Mr. At mag-i-end ako ng vlog for today's vlog. Para makapag-edit na naman tayo tomorrow. Tomorrow na tayo mag-i-edit kasi ayoko na mag-edit ng gabi dahil na napapagod ako maghapon. So, kuko naman! So, ayun mga bebs. Pakita ko si Mr. later. 이 사람 계좌번호 아빠한테 보내줘야 돼. 전화해가지고. 이거 갑자기 요구하는 거라서 잠깐만. 빨리 먹어. 따뜻한 때 먹어야 된다. Wow. 누다? 먹으면 맛있냐 안 나. 이건 거 아니야? 네. 아